Good evening guys. Welcome to the Impossible Troubleshooting tonight. Ito pong rice cooker ay may butas po sa loob. Tumutulo yung tubig dahil sa nasobrasang kalilinis ng Scotch Brite. Subukan natin kung makaya kong weldingin ang manipis na lata itong rice cooker gamit ang MIG welding. Ang hinahabol ko lang dito ay ang sikreto at ang experience kung paano madugtong yung napakanipis na GI sheet na bakal. Yung size po ng thick ng rice cooker ay nasa posible sa 0.2 mm or 0.1 or 0.3. Ang kabili ko po nito noon sa Shopee ay almost 500 online. Kailangan maremedyohan ko ito at hindi siya dapat makabili. Dapat ay mawilding ko ito. Kailangan tiyaga lang. At titingnan ko ang galing ng aking pulso sa paghawak ng MIG welding para masubukan ko. Para someday magiging Ironman din tayo o pinsan ni Ironman. Malakas ang apoy. Tingnan natin kung nabutas. Wala naman. Okay, walang butas. Kasi nasa likuran ko si Ka Bakal at si Ka Ironman. Pag naging successful po ang aking pag-welding gamit ang MIG welding na binili ko, libre na po ang aking anak. Hindi na po siya makakabili ng 500. Magagamit na po niya yung pira sa paglalaro ng online games. May kahirapan pa pala ito mga ka-viewer. Kailangan dito ang timing ng kamay at saka yung setting mo ng MIG welding. Yung current niya ay nasa 30 ampere. Yung voltage niya ay 16 ampere. Inductor niya ay nasa mid section. Sagad po ang setting ko na sa low current and low voltage. Pinakasagad na po siya. Mag-setting muna tayo ng current. Nasa 35 ampere. Voltage setting between 14.5 at 16.5. Inductance nasa medium. Wire speed ay mabagal lang para hindi tumulak ng init. Kasi pag setting mo sa low current, hindi yan mabubutas. Pag low voltage, maiksi ang arc at kontrolado. Pag high inductance na natin setting, mas malambot po ang arc. So this than born. O yan. Ayun po sa kay Ironman, ang technique po ay importante po sa 0.5 mm o 0.3 mm sa kapal po ng sheet metal. Dapat ispat lang, huwag tuloy-tuloy. Tapos full technique, huwag i-push. Fast travel din ang speed. Hanggap niya ay dikit po sa bakal. Sa madaling salita, ang dapat gawin ay full spot. Pitik lang ng 0.5 second, din pahinga. Din pitik uli ng 0.5 second, pahinga. Din pitik uli ng 0.5 second, din pahinga. Yun po ang technique. Para hindi mabutas yung manipis na GI sheet. Simulan ko na po kung papasa ko sa aking performance nito sa manipis na sobrang nipis nitong rice cooker bowl. By the way pala, una sa lahat ay kiskisin po natin ang likod ng bowl rice cooker, magkabilaan po. Yung bumukol sa pag MIG welding ko ay gamitan ko ng liha para hindi matulog. Liha, then welding uli ng MIG.
Ayan, yung in-spot ko sa ilalim at sa harapan. Tapos ginamitan ko ng liha grinding. Magkabilaan po ang pag-welding. Sobrang lakas ng ng spark. Hindi mandang nabutas kasi ginamitan ng pulse technique. After po pag-welding ng 0.5 second din pahinga, makikita mo ang nagbabagang init. Ayun po, pero hindi nabutas kasi nasa tama po ang timing po pag-welding. Ayun na po, tapos na po pag-welding. Lutong-luto na po ang core flux dyan sa manipis na 0.5 mm na rice cooking plate. Lagyan po natin ng tubig. Tingnan natin kung may tumutulo sa ilalim. Wala na. Okay na po. Ayan. Wala na pong tubig na lumalabas. So, ilalagay ko nito sa rice cooker. Kung may bumukol na hindi ko masya sa lagyan ng heater plate, ay gagamitan ko ng liha para pantay. Okay naman, walang sagabal yung pagka-welding ko. Haom naman. So, testingan natin. Initin natin yung tubig sa rice cooker yan. Ayan po ang setting ko ng aking MIG welding. Ayan po, ininit ko na po at susubukan natin. Kumulo na po yung tubig at titingnan ko kung may tumutulo pa sa ilalim ng winilding kong heater rice cooker bowl. Ayan, wala na pong tubig sa mga gilid, hindi na po tumutulo. Okay na po. Successful po ang pagka-welding ko.